pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Itong si VP Sara Duterte humiling na huwag payagan ang karahasan sa kanyang pamilya. At itong balita na ito ay binalita ng News 5 na kung saan sabi nila ito rang nagrereklamo raw itong si VP Sara patungkol dyan sa security personnel para daw ilihis ang issue nung pumunta siya doon sa Germany na merong bagyo dito sa Pilipinas. Nililihis raw ni VP Sara. Hindi tayo papayag dyan, di ba? Ipagtanggol natin si VP Sara dyan kasi lagi na lang nilang minamalis siya, ginawa ng mga kung ano-anong paninira dito kay VP Sara. At ngayon lang, binalita rin na itong si Representative Paulo Duterte at ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na si Attorney Carpio inireklamo ni Trillanes, itong ex-senator Trillanes, inireklamo niya. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Okay? Tumatahol na naman itong si Trillanes ngayon. Okay, pag-usapan natin yan mamaya. Ano na namang reklamo itong si Trillanes? May dala-dala pa siyang mga kung ano-anong ganyan kakapal na bond paper. Kung ganyan rin kakapal ang kanyang mukha. Ang pangatlo nating pag-usapan na ito nga si Attorney Harry Roque. Dapat may mananagot. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque sa baha na nagpalubog sa Calacang, Maynila at Karating Probinsya. Dahil pinagmayabang nila yung flood control project pero bumaha pa rin, sabi ni Attorney Harry Roque dapat merong managot dito. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang video, itong live na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, like and share na ba? And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga balita. At yung mga cellphones ninyo, ma-notify kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Sabay-sabay, follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, simulan na natin ang ating banataan. Okay. Ito nga, ipapakita ko sa inyo itong si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi nila, nililihis raw ni VP Sara ang usapin patungkol doon sa security personnel para daw malilimutan ng taong bayan ang kanyang pagpunta doon sa Germany na timing na bumagyo dito sa Pilipinas at nagbaha doon sa Maynila. Nililihis raw ni VP Sara. Tingnan mo muna naman itong mga pautot ng mga kalaban, no? Wala talaga sa hulog ang kanilang logic. Ito, pasok. Sinusubukan lang daw ilihis ni Vice President Sara Duterte ang issue mula sa pag-alis niya sa bansa noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Kung ililihis ni VP Sara, nakikita naman natin na meron talagang mga relief goods na ibibigay. Bakit niya ililihis? And in the first place, bakit niya ililihis ang kanyang sarili sa pagtulong o para malimutan ang kanyang pagpunta doon sa Germany? When in fact, bakit si VP Sara ang hinahanap nyo? Na instead, ang hahanapin nyo, si Marcos Jr. ang hahanapin nyo? Hindi naman si VP Sara ang presidente. Vice President. Alam nyo ba kung ano yung trabaho ng Vice President? Ang trabaho ng Vice Presidente ay maghintay lamang kung inutil na yung presidente. Nagtatanong lang ako, inutil na ba ang presidente natin? Kasi kung inutil na yung presidente, kaya hinanap nyo si VP Sara. Bakit? Hindi na ba kayo makapag-antay na mapresidente itong si VP Sara? Gigil na kayo? Bakit? Hindi na kaya ni PBBM? Bakit si VP Sara ang laging hinahanap nyo? Ang trabaho ng Vice President ay maghintay lamang. Buti nga, si VP Sara namigay pa ng relief goods, siya pa yung nauna. Tapos sasabihin nyo, nililihis ni VP Sara yung usapin para malimutan na pumunta siya ng Germany? Pamilya niya yan. Alam nyo, may usap-usapan na baka kung totoo ito na gusto niyang ipagamot ang kanyang nanay raw doon sa Germany. Ewan ko ba kung totoo yan na
mga nag-leak na istorya. Tapos pinahiran pa nyo ng Malaysia na si VP Sara manonood yan ng concert doon sa Germany. Kung manonood siya ng concert, anong pakin nyo? Yung amo nyo nga nagko-concert doon sa Malacanang, kakahiya naman kayo. Kung makapagsabi kayo, kung makapagawa kayo ng fake news, akala nyo tingnan nyo yung sarili nyong leader bago kayo manghusga dito kay VP Sara. Di ba? Hello po, Merciful Alvarez. Ayan, present si Mayor natin. Yan ang tingin ng isang kongresista nang magreklamo si VP Sara sa pagpapawas ng kanyang security detail. Hindi nga nagrereklamo. Itong mga media na ito, basahin nyo nga yung official statement ni VP Sara. Marunong ba kayong umintindi, mga mainstream media? Hindi naman nagrereklamo si VP Sara dyan. Sabi pa nga niya sa kanyang official statement na yung open letter, kahit wala akong security personnel, kaya niyang magtrabaho. Ito namang mga mainstream media, no? Sus, kung walang mga vlogger, sino na lang kaya ang makapagbigay ng totoong balita? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla matapos silang manawagan sa mga gustong mag-volunteer na maging bodyguard ng bise at Si Tolentino, nananawagan ba? Sana si Tolentino. kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. May isang hiling lang daw ang bise sa kanyang mga taga-suporta. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na Yun lang naman. VP Sara is concerned sa kanyang pamilya, hindi sa kanyang sarili, ha. Intindihin nyo yan, mainstream media, ha? Kasi sometimes kayo, fake news kayo eh. Kung maka-fact check yung mga sa inyo, kung kaming mga vlogger ang magpe-fake news, fact check agad. Pero kung kayo yung magkamali, walang fact check kasi mainstream media, utot nyo. anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito ay giniit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang Ito raw si Senator Amy, gusto niyang ibalik kaagad yung mga security personnel na nililipat kay sabihin mo yan kay PBBM. security detail ng bise. Si VP Sara Huwag kang plastic. raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng Actually, may point. Kasi ang daming mga nagrereklamo eh. Isa na itong si Gonzales, di ba? Nagrereklamo ka, Gonzales, na ako nga, bilang isang congressman, 2 lang yung security personnel ko. Kasi sometimes wala kaming magagawa. Talagang sometimes raw, kukunan sila ng mga security. Alam mo, Gonzales, hindi ka naman vice presidente. At itong si VP Sara, kino-compare pa nila dito kay Leni Robredo na yung panahon daw ni Leni Robredo, kaunti lang yung 100 lang yung security personnel. Si VP Sara umabot ng 400. Tama yung sinabi ni Banat May kagabi eh. Sabi niya, si VP Sara kinalaban ang CPP-NPA, kinalaban ang mga drug lords, kinalaban ang mga kriminal, pati itong mga oligarchs kinalaban. Ganyan mga Duterte, lahat ng mga pasaway dito sa ating lipunan kinalaban nila. So meaning to say, ang daming nagagalit dito sa mga Duterte. Tama si Banatbay. So, si Leni Robredo, sino bang nagagalit sa kanya? Ayon kay Banatbay, bakit dadamihan ang security personnel ni Leni Robredo na kaibigan nga niya yung mga CPP-NPA, yung mga iba, di ba? Kaibigan nila. At hindi naman sila nagrereklamo doon sa hindi naman sila hindi naman sila pumapalag dito sa war on drugs, di ba? Sabi pa nga nila bloodless, yan ang sabi ni Banatbay. Bloodless ang gusto nila, di ba? So kung ikaw yung drug lord, mas gusto mo talagang mga katulad ni Leni Robredo ang mamuno sa bansa. Di hindi ka wala masyadong threat. Pero si VP Sara, kinalaban niya lahat nila tatay niya. So, wag kayong magbigay ng comparison dito kay VP Inday at ni Leni Robredo. Ang layo. Tapos si Gonzales, ikunumpara pa niya ang kanyang sarili sa vice presidente. Hoy, congressman ka lang. Ito, second highest ranking official ito. Amaw. Niyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA.
Wala pang bagong pahayag si Gibbs Gunn, shout out sa inyo. PNP Chief Romel Marbil tungkol dito, pero dati na niyang sinabi nga ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang persang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Itinanggi rin nilang minamanmana ng mga pulis ang bahay Isa pa ito ni VP Sara. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please Hinahayaan naman Wala naman nagkokontra dyan. Hinahayaan naman. spare the PNP organization po from these political issues. And Hindi. Alam mo, Pahardo, ever since ang mga Duterte po, hindi po namumulitika. Hindi po ugali ng mga Duterte ang mamumulitika. Tandaan mo yan sa isip mo. Never namumulitika ang mga Duterte. Pero, pagsabihan mo ang ibang mga kapulisan, mga leader dyan, nagpapadala kayo sa mga politicians. Kayo ang namumulitika, hindi ang mga Duterte. Ha? Namumulitika na nga kayo, nagsisinungaling pa kayo dyan sa mga interview nyo. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Kung makasabi kayo na, hindi naman namumulitika, huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong magbulahan, Pahardo. Very obvious. Hindi mo mabubula ang taong bayan kasi ang very obvious. Nasasaktan na nga kami na pinopolitika ninyo ang mga Duterte, tapos magpa-interview kayo, magsisinungaling pa kayo na it's very obvious. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman